nandito kami ngayon sa isa sa mga projects namin dito sa Binondo. Medyo matagal na tong project na to, pero syempre as subcontractor, tinatsaga namin na matapos to. Kasi bilang isang negosyante, yung word of honor natin, maliban sa kontrata, syempre kailangan panindigan natin yung ating word of honor. At kasama ko sa pagbiyahe at pagpunta sa mga sites ng aming mga projects ang aking asawa. At starting this 2025, magiging hands-on na raw siya sa aming business. As in, hands-on na kasi tutulungan niya na ako ng talagang sa lahat ng bagay. Ngayon, ang gusto namin i-share sa inyo, ano ba yung halaga na yung mag-asawa ay magkasundo sa business or magkasama sa business? Kasi marami ko nakikita, marami akong nababasa sa Facebook, sa mga groups, na yung isa nagnegosyo, pero yung isa ay kumukontra. Sa experience mo, sa buhay natin bilang negosyante, ano yung nakita mong halaga na magkasundo tayo sa negosyo na ginagawa natin? Two is better than one, di ba? Pag may decision making, syempre, dapat meron kang may kumukontra sa'yo at meron din uma-agree sa'yo. Baga titimbangin mo kung ano yung, titimbangin yung dalawa, kung ano yung mga pros and cons ng magiging decision nyo in the sense na hindi naman kayo magtatalo. At least, parang may mahihingian ka lang ng suggestion, ano sa tingin mo? Parang ganun tayo, diba? Ano sa tingin mo to? Okay ba to? Mga tipong ganon. Kasi mas mayroon kasing bagay na hindi nakikita na ikaw mismo, na mas nakikita naman pala nung hihingan mo ng suggestion. Which is maganda kasi hindi na kayo lalabas. Nandun na lang kayo, baga nandun na kayo sa boundary ng as husband and wife. Diba? Yung decision nyo sa loob ng bahay is magagamit nyo rin pagdating sa business. Ayun. So, isa yan sa mga halaga nung magkasama kayo sa business. At sa akin naman, kahit although si Mrs. naman ay tumutulong talaga sa business namin, behind the scene, mga financial and everything. Pero this time, napag-usapan namin na kahit papano, makialam din siya dun sa part na ginagawa ko. Kasi, siyempre hindi ko nakikita lahat ng angulo. Although ako pa rin yung decision maker pagdating sa operation, pagdating sa ibang bagay except financial, pero may mga side ng business, may mga side ng client na hindi ko makikita at siya naman yung magpapaalala sa akin. Doon naman sa punto na halimbawa, decision making. So, napaghahalo ba natin yung role natin sa bahay as husband and wife pagdating sa business, or ano yung sekreto natin? Probably, meron talagang part doon. Kasi sa bawat tahanan, si tatay ang nasusunod, pero mas kontrolado ni nanay. Pero syempre sa business, kailangan timbangin yung lahat ng sides ng decision ay kailangan tingnan kung ano yung mga magiging posibleng mangyari kapag ito yung naging decision natin, posibleng mangyari kapag hindi natin ito ginawa. So, ibig sabihin, yung pagdating sa bahay, maa-adapt din siya. May mga part doon na maa-adapt din pagdating sa business. Kaya, maganda rin talaga na magkasama yung mag-asawa sa business. Kumbaga, kung hindi lang kayo sa buhay magkasama, pati na rin sa business syempre, para mas ma-elaborate nyo or mas ma-expand nyo yung mga ideas nyo. Kasi, diba may mga, sa mag-asawa kasi, kung sa ibang taong i-share yun, medyo parang hesitant ka pa. Pero kapag i-share mo yun sa asawa mo, parang mas madali mo siyang ma-explain, mas madali mo siyang ma-explore, at mas madali mo siyang mapapaintindi. Kasi siya lang yung mas madalas na umiintindi sa'yo. Yung mga tipong ganyan. Kaya, good idea rin na magkasama sa business ang husband and wife. Ayun, and one more thing to add up is para ma-encourage namin lalo yung aming mga employees, yung aming mga relatives o mga kaibigan, na at least mag-isip sila ng business
na pwede nilang pagsamahang mag-asawa. Kasi pwede namang mag-start ng business kung ano man yung meron sila. So it doesn't follow na kailangan mo ng malaking puhunan or whatnot. Pero pag magkasama kayo nag-iisip, two birds are better than one, or two heads are better than one, if I may say. So dun, magandang start yun. Yung kayo nagkasundo, along the way, mapag-uusapan nyo, then makikita ng mga employees nyo kung paano nyo mahalin yung business. In the long run, mamahalin na rin nila yung business na meron kayo. So, parting words, ano yung may papayo natin sa ating mga kaibigan at makapanood ng business na to when it comes to partnership as advocacy natin na mag-encourage ng mag-asawa na pumasok sa business? Ayun, encourage namin kayo na pagsaluhan yung mag-asawa ang kung anong meron kayo sa business at para mas lumago pa ito. At the same time, ma-encourage nyo rin ang inyong mga anak na tularan kayo as a businessman. That's it. And as we always say, success is a choice. So choose success.